Sa QC, may pride in equality. Libo-libong LGBTQIA+ members and allies ang nakibeki at hindi nasyokot na ipanawagan ng pagkakaroon ng inklusibong komunidad sa lablaban sa Diliman. Bumida rin sa Pride Festival ang iba-ibang serbisyo na hatid ng pamahalaang lungsod, pati na ang pagbubukas ng Pride Expo, tampok ang mga produkto ng queer-owned businesses. Hindi naman nagpahuli sa pagpapahayag ng suporta ang performers at mga haligi ng Rainbow Community para patuloy na itaguyod ang pantay na karapatan para sa lahat. Nasa 300 Q-Citizen Rainbow graduates ang nagmarcha at nakilahok sa ikalawang taon ng graduation rites, kung saan malaya nilang naisuot ang mga damit na base sa kanilang gender expression. Pumirma ng kasunduan ng Quezon City Government at Pantay Incorporated, katuwang ang Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Philippines para sa Project Gender Equality Index for Schools Year 2 na magpapalawig sa monitoring at evaluation kung gaano ka-inklusibo ang mga eskwelahan sa lungsod sa tulong ng Rainbow Report Card. Idinaos ang kauna-unahang Rainbow QC Pride Film Festival sa Gateway, tampok ang 9 na local at international films na tumatalakay sa mga kwento ng hirap at tagumpay ng LGBTQIA+ community. QC as a model city. Nakuha ng Quezon City Government sa ikalimang sunod na taon ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit. Ito ang pinakamataas na audit rating na ibinibigay ng COA sa isang ahensya ng gobyerno bilang patunay na malinis ang pamamalakad sa lungsod. Ginawaran ng World Integrity Prize at pinangalanan bilang Person of Sincere Anti-Corruption Integrity si Mayor Joy Belmonte ng Anti-Corruption Civil Movement General Federation. Iginawad rin sa kanya ang Digital Asset Award at itinalaga bilang advisor ng International Asset Committee. Na-turn over na ang bagong automated weather station sa QC Disaster Risk Reduction and Management Office na magbibigay ng mas accurate na weather data at makakatulong para mas maging handa ang QC-LGU sa anumang sakuna. Binigyang pugay sa huling regular session ng 22nd City Council ang mga outgoing na miyembro ng Sangguniang Panglungsod bilang pasasalamat sa hindi matatawarang kontribusyon sa serbisyo publiko. Kasunod ng pagpapasara sa dalawang establishmento, sinuyod ng QC Business Permits and Licensing Department ang iba pang hotels, apartels, inns at motels sa lungsod para inspeksyonin kung kumpleto ang kanilang permits at kung compliant sa mga ordinansa ng lungsod.